Sa katahimikan ng kanyang munting tahanan, marahang binabasa ni Maria Clara ang sulat na ipinadala ni Crisostomo Ibarra, ang kanyang minamahal. Naway maantay mo ko sa aking pagbabalik, mahal kong Maria Clara. Hay, nakakilig naman. Anak ko, hindi ka ba nagsasawa sa laging pagbabasa sa mga sulat ni Crisostomo Ibarra? Hindi po, Papa. Pwede akong mamuhay ng araw-araw na ito lang ang aking binabasa. Ang kanyang mga sulat. Para sa akin ay parang tinapay. Binubusog nito ang aking puso't kaluluwa. Kailan kaya siya babalik ulit? Ko, huwag ka sanang mabibigla sa aking ibabalita sa'yo. Ano po yun, Papa? Si Ibarra, babalik na ng Pilipinas. Talaga po? Kuritin niyo po ko't sampal-sampalin nang malaman kong hindi ito isang panaginip. Hindi ka nananaginip, anak. Hindi ka nananaginip. Masaya ka po, Ama. Mas masaya pa kaysa mga ibang nagsisikantahan tuwing umaga. Kailan po siya babalik? Sa susunod pa na linggo, maghahanda ako ng salo-salo para sa kanyang pagbalik. Makakapag-anday ka kaya? Pagantay nga po ako ng 7 taon para sa kanya. Hindi pa kaya ito 7 araw lang. Masaya pa talaga ako, Ama. Masaya. Nasorpresa sina Padre Sibila at Padre Damaso nang makita nila ang kasamang panauhin ni Kapitan Tiago, ang anak ng yumaon niyang kaibigan si Don Crisostomo Ibarra na mula pa sa Europa. Mga mangmang talaga ang mga Indyo at pinatunayan niyo ang 20 paglilingkod ko sa bayan ng San Diego. Wala silang modo, nakakabisi. Padre Damaso, tayo na sa bayan ng San Indio. Ba! Ano naman yan? Totoo naman talaga ng mga mangmang sila. Magandang gabi sa inyong lahat. Ikinagagalak kong ipakilala sa inyo si Crisostomo Ibarra. Maligayang pagbabalik galing Europa. Kilala ko ang iyong ama. Tama na muna ang pag-uusap dahil nakahanda na ang inyong hapunan. Man si Kapitan Tiago, di man ako ipakilala sa mga babae. Magandang gabi. Ako si Crisostomo Ibarra. Ay! Ano ba? Ganyan ba ang tamang pagtrato sa isang mestiza? Bulag ka ba? Hindi naman ako bulag. Sa katunayan, mas malinaw pa ang aking mata. Pinagmamasdan ko lamang ang iyang buhok mong kulot. Ay! Alam kong maganda ako. Pero hindi ibig sabihin na pwede mo nang binyagan ang mamahaling saya ko. Ibarra, kailan ka ba pupunta sa Europa? 7 taon pong nakaraan. Nakalimutan mo na siguro ang tungkol sa ating bansa. Sa totoo lang, lagi kong iniisip ang ating bansang Pilipinas. Ano naman ang pinakamagandang lugar na nabisita mo? Nag-aralan ko ang bawat bansa at nalaman kong may pagkakapareho ang bawat tema nito. Ang nalaman mo, sinayang mo lang ang iyong pera sa pagpunta sa mga walang kwentang lugar. Kung gayon, mauna muna ako. Hindi ako papayag. Malapit nang dumating si Maria Clara. Pupuntahan ko pa siya bukas. Pakisabi na lang ko sa kanya. Nakita nyo ba yun? Ganyan kabastos ang mapag-aralan nyo pag pumunta kayo sa Europa. Nakatayo si Ibarra sa isang kalye. Taimtim na iniisip ang mga alaala ng nakaraan habang kanyang pinagmamasdan ang paligid. Hay, 7 taon na akong nawala at wala man lang masyadong nagbago dito. Nakakalungkot. Binata, naging kaibigan ako ng iyong ama. Mukhang kilala niyo ang aking ama. Maaari ko bang itanong kung paano siya namatay? Di mo alam? Alam mo naman siguro kung saan siya namatay. Hindi ko din po alam. Wala bang nagsabi sa'yo na namatay siya sa bilangguan? Sinong namatay sa bilangguhan? Ang iyong ama! Ano? Anong sinabi niyo? Inasar niyo ba ako? Baka nagkakamali lamang kayo. Kilala niyo ba ang ama ko? Hindi ba't sabi mo anak ka ni Don Rafael Ibarra? Bakit siya namatay sa bilangguhan? Kahit marangal lang iyong ama, nagkaroon din siya ng mga kaaway. Napagbintangan ng iyong ama dahil sa kanyang mga kaaway. Hindi siya nakalaya.
Sa kasamaang palad sa bilangguan siya namatay. Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Nakikiramay ako. Sa sumunod na araw, nagkita muli sina Ibarra at Maria Clara. Ito ang una nilang pagsasama simula noong nagbalik siya sa Pilipinas. The one and only Chrysostom. Sa dinami-rami ng babae na kalalabas sa pagkabansa. Di ba ako nakalimutan? Makalimutan ba kita? Wala akong kapangyarihan na kayong isisi. Tingin ko ang poetic incarnation ng ating bansa ay walang iba kundi ikaw. Lagi din kita inisip. Kahit na pilit kong tanggalin ka sa akin, isip kung hindi ko talaga magawa. Naalala mo nung nagalit ka sa akin? Naglagay ka ng corona sa tuktok ng aking ulo. Pero kinuha yun ng nanay mo pinag-ilit para gawin bobo. Umiyak ka nun pero tinawanan lang kita. Kaya nagalit ka sa akin. Naaalala ko pa yung corona ng dawan na nilagay mo sa ulo ko. Nakalagay pa rin yun sa loob ng aking libro hanggang ngayon. Ay, tinago mo pa pala yun. Siguro nga napaka-importante ko sa'yo. Pasensya ka na, mahal ko. Dahil sa iyo nakalimutan ko ang tungkol. Kailangan kong puntahan ang puntod ng aking amo. Ah, ganun ba? Ito, ilagay mo sa puntod ng iyong anak. Mag-iingat kang mahal ko. Para sa iyo mag-iingat ako, mahal ko. Itong taon kami hindi nagkita. Tapos itong pag-uusap namin, hindi naman na pinatagal ng 7 minuto. Maria Clara, umiiyak ka ba? Ah, hindi po, Padre Damaso. Padre Damaso, nandito ka pala. Santiago, kailangan nating mag-usap sa iyong opisina. Sa pagpunta ni Ibarra sa puntod ng kanyang ama, napansin niyang isang lalaking naghuhukay. Yan ang puntod ng iyong ama, talikod ng malaki. Nasaan ang puntod na may markang krus? Katulad nito, may mga bulaklak ding tumutubo doon. Ah, yung krus na sinunog ko? Sununog? Bakit? Linuto siya ng padre. Maaaring papakita mo naman siguro ang aming puntod. Wala na doon ang puntod. Ano? Ano ang sinabi mo? Tanga ka ba? Wala pang isang taong lumipas noong inilibing iyon. Inutusan ako ng padre. Sabi niya, dalhin ko daw sa sementeryo ng mga inchik. Ginawa mo yun? Huwag kayong magalit, senyor. Hindi ko inilibing sa sementeryo ng inchik. Mabuti naman at hindi mo yun ginawa. Umuulan kasi noon, kaya tinapon ko na lang sa ilog. Napakalaki mong inutil! Sa di inaasahang pangyayari, nagkita muli ang dalawang tunyo. Ang lanta! Napakapangit! Akala mo kung sino? Pwede naman. Hoy! Akala mo ba hindi kita maririnig? Bakit ba ganyan ka makatingin sa akin? Ang sabihin mo na iinggit ka lang sa suot ko. Tanggap na, Donya! Labandera! Sa ilalim ng bubungan, ang isang ina, si Sisa, ay umawit habang naghihintay sa pagdating ng kanyang mga anak. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw ng munti pang bata sa piling. Inay! Inay! Ang anak ko! Nakita mo ba si Crispin? Huwag kang matakot, inay. Nasa simbahan si Crispin. Anong ginagawa niya doon? Paano ko, anak?
Binaril po ako ng mga gwardya. Buti naligtas ka. Bakit pala nasa simbahan si Crispin? Pinagbintangan po siyang magnanakaw ng mga onsa. Nagnakaw? Mabait si Crispin. Hindi porke mahirap tayo ng pagbibintangan. Inay, paano kaya kung kausapin ko si Don Rafael Ibarra para matulungan tayo? Mapag-aaral na natin si Crispin sa Maynila. Ayoko nang maging sakristan. Mas pipiliin ko bang maging tagapastol ng Bakat Kalabaw. Aahon din tayo sa hirap, Inay. Oo. Oo, anak. Oo. Saan ko pwede ilagay ito? Kahit saan. Crispin? Anak? Nandiyan ka ba? Crispin? 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 Asan pala si Crispin? Si Crispin? Nandito siya kanina pero tumakas na siya kasama ang mga nanakaw. Papunta na rin ang mga gwardiya sa bahay niya. Hanapin mo lang mga anak mo. Palibhasa kasi barumbado ang kanilang ama. Hindi! Hindi totoo yan! Crispin! Anak ko! Hindi totoo yung pinagbibintang mo sa akin. Hindi totoo yan! Huwag kang umiyak dito! Doon ka sa labas! Si Crispin, wala siyang kasalanan dito! Ilagay niya ang anak ko! Ikaw ang ina ng magnanakaw? Ina ng magnanakaw? Hindi magnanakaw ang anak ko! Hindi natang mahirap magnanakaw! Hindi! Hindi! Crispin! Basilio! Ang anak ko! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Crispin! Basilio! Mga anak ko! Ito ang damit ni Basilio. Hindi! Hindi maaari! Hindi! Ah! Basilio! Hindi! Hindi anak ko! Habang nagmamangka si Elias sa ilog, sina Ibarra at Maria Clara ay nakasakay sa bangka. Hindi ko inaasahang yayayain mo ako mangisda. Ang saya-saya naman ang araw na ito. Ang saya din ng araw na ito. Bakit parang mukhang malungkot ka, mahal ko? May problema ba? Huwag kang mag-alala, ma. May nakaalala na ako. Kausapin mo na lang siya na sa amin. Ano yung gumagalaw na yun? O kaya ba yun? Huwag kang mag-alala! Ako nang bahala! Elias! Dito ka lang, mahal ko. Susundan ko si Elias. Sa panahon ng tagsibol, nagpiknik sina Ibarra, Maria Clara, Padre Salvi at Kapitan Tiago sa ilalim ng isang puno. Kumain lang kayo, Teniente at Padre Salvi. Maraming salamat sa pagdalo sa aking inihandang maliit na salusal. Ibarra, nalaman mo ba ang nangyari kay Padre Damaso kahapon? Bakit anong nangyari? Inatake si Padre Damaso. Kasalukuyan siyang nagpapahinga ngayon. At si Elias ang pinagbibintangan na gumawa nito. Sino? Si Elias?
Siguro nagkakamali kayo. Hindi ba't si Elias ang nagmaneho ng bangka natin kanina? Ano? Kasama niyo siya kanina? Malaking gatangan ang ginawa niyo. Hindi ko naisip na isa pala siyang kriminal. Ang amo kasi ng mukha niya. Mabuti at hindi kayo nasaktan. Sisa ang pangalan mo, di ba? Halika't kumain ka ng prutas. Yan ang ina ng pinagbintangan na magnanakaw. Kawawa naman siya. Sasamahan ko lang ang aking mga kaibigan at maliligaw. Sige, aking munting Maria. Mag-ingat. Mauna na po ako. Sige, sige. Sige, aalis na din ako. Punta sa malapit na kamatayan si Ibarra, subalit hindi ito nangyari dahil kay Elias. Pagdating sa bahay, agad na nagbihis si Ibarra. Senyor Ibarra, may bisita po kayo. Papasukin. Elias, Niligtas mo ang buhay ko noon, kaya niligtas ko din ang sa iyo. May papagawa ko sa'yo. magsalita ka. Mayroon kang nakaraan. Ang iyong lolo at ang iyong amay, may mga kaaway. Kilala mo ang aking kaaway? May kilala akong isa. Ligtas mo ang iyong sarili. Kailan tayo ulit magkikita? Kung kailan mo gusto, kung kailangan mo ako, nandito lang ako para sa iyo. Ganun din ako sa iyo, Elias. Nagsasalo-salo sina Ibarra, Maria Clara, Kapitan Tiago, Teniente Guevara, Padre Salvi, Padre Sibila at Doña Victorina sa hapagkainan. May pinag-uusapan ba kayo kanina? Ituloy nyo. Salamat mga ito. Ang mga Indio, kapag may pinag-aralan sila, meron na silang titulo. Ang ama ng isang ahas na ito ay pinaparusahan na ng Diyos at namatay sa bilangguan at saka Walang lalapit! Walang lalapit kung hindi nyo ibig mamatay! Marco! Senyor Ibarra! Nagsasabi lang ako ng totoo! Hindi mo man na ako nirespeto, Padre. Ang bunganga mo ay puno ng kabanalan, pero ang puso mo ay puno ng pagmamalabis. Ang ama ko ay marangal. Nagsakripisyo sa para sa aking at sa ating bansa. Pero ano ang ginawa ng taong ito? Binastos niya ang alaala ng aking ama. Oh, Marco! Huwag ka na lang. Dahil sa pagkakasangkot ni Ibarra sa gulo kasama si Padre Damaso, hindi na natuloy ang plano ni Ibarra na magpatayo ng paaralan. Dahil dito, napilitang iuno ni Kapitan Tiago ang kasal ni na Ibarra at Maria Clara. Para magkaroon tayo ng kapayapaan, inuurong ko na ang kasal niyo ni Senyor Crisostomo Ibarra. Ama, huwag niyo po itong gawin sa akin. Mahal ko po si Crisostomo. Hindi na magbabago ang aking pasya, pero huwag kang mag-alala anak ko, ikakasal ka pa rin. Ama! Ito kang pakasalan mo ang pamangkin ni Don Tigocio, si Alfonso Linares.
Bakit? Nag-aarte ka? Napakaswerte mo na dahil pumayag ang pamangkin kong pakasalan ng isang babae, hindi man lang nahigitan ang aking ganda. Don to Victorina. Maria Clara, iya. Siya ang gusto kong pakasalan mo. Mahimik kayong lahat. Anong karapatan nyo para diktahin ang aking puso? Ang puso ko'y nilikha para kay Ibarra lamang. Si Ibarra lang ang wala ng iba. Sinisigaw niyo ba kami? Oo, dahil nangasar kayo. Hindi nyo man lang pinapalaga ng puso ko. Napakabastos mong babae ka! May karapatan ako. Dahil ako ang iyong tunay na ama. Hindi ako po. Sa kabila ng tulong ni Padre Salvi, si Ibarra ay pinagbintangan sa isang krimeng hindi niya ginawa. Tinulungan siya ni Elias na makatakas. Sa ngayon, sila ay patagong nag-uusap. Senyor, makinig ka sa akin. Itatago muna kita sa bahay ng kaibigan ko sa Mandaluyong. Para mamuhay ka sa mga estranghero? Para mamuhay ka ng mapayapa. May kaibigan ka sa Espanya. Elias, naghirap ka dahil sa aking pamilya. At 2 beses mong niligtas ang aking pamilya. Malaki ang utang na loob ko sa iyo. Totoong hindi ko kaya maging masaya sa aking bansa. Pero kaya kong mamuhay at mamatay sa Espanya para sa aking bansa. Senyor, ngayon ka lang nagsabi ng ganyan sa akin. Mag-iibang tao, Elias. Halika dito, itatago kita. Lilituin ko sila at hahabulin nila ako at ikaw iligtas mo ang iyong sarili. Dito ka lang. Magkikita tayo sa puntod ng lolo mo sa disperas ng Pasko. Ayun siya! Barilin niyo siya para mapasagin na si Maria Clara! Matapos ang lahat, habang nakatunga si Maria Clara, taimtim siyang nakatingin sa isang dyaryo. Naglalahad, napatay na si Ibarra. Nagulat ba kita? Hindi mo ba inaasahan na dadala ko sa kasal mo? Bakit Maria? Masama ba? Bakit anak? Dahil ba ito kay Linares? Hindi dahil sa kanila. Mahal mo pa ba? Anak, Kung mahal mo, kilitin mo ang aking ama iulong mo sa patawarin mo ako. pagmamatay ako. Hindi pwede. Kailangan mong magpakasal sa ibang lalaki dahil hindi kita mababantayan magpakailan. Madre ako o mamamatay. Anak, piliin mo na ang sinumang lalaki. Ayos lang sa akin. Piliin ko ang mamatay. Sige, mamadri ka. Ayaw kitang mamatay. Totoo pala na may Diyos na nagpapalit. Sana ako na lang, huwag na ikaw. At marami pang nangyaring naganap sa orihinal na unang nobela ni Dr. Jose Rizal. Namatay si Sisa, may umampon kay Basilio, nagdagdag ng mga kulot si Doña Victorina, tumuloy sa pambuboso si Padre Salvi, nanirahan sa kabundukan si Padre Damaso, naadik sa apyan si Kapitan Tiago, naging madre si Maria Clara at marami pang iba. Pero dito na nagtatapos ang aming dula-dulaan. Sana'y kayo'y masiyahan at sana'y kayo'y may natutunan. Maraming salamat sa panonood.